Nagluto ka na ba? Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening. Sige po, hanap tayo ng isang masaya muna na kanta. Ayan, sige po, open natin page 12. Hello. Hello. One day. Tatugtugin natin ito sa phone. Well,
One day in the house or highest, better than 1,000 years in the so blessed, I think the same day. So much of that we can away. Your love is something to live now. You are more than enough for me. So much I've gotta give it away. Your love has taught me to live now. So much I've gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. Ano pong next? Steel na yata. Yung steel. Okay. Steve, page 94 po. Within your mighty hand, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Find rest my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. I will soar with you above the storm. Father,
Sige po, bago tayo magbigay ng pasasalamat, tayo po muna ay manalangin. O dakila ka, Panginoon Diyos, sa lahat ng oras. Maraming salamat po sa araw po na ito na kami po muli ay nagkasama-sama upang po magbigay ng papuri at pagpapasalamat sa iyo. Salamat po sa pagkakataon na ito na kami po muli ay mag-aaral ng iyong banal na salita. Gabayan niyo po ang aming mga kapatid na mapapunta pa lamang po dito. Nawa, Panginoon, nakupan po sila ng iyong Espiritu Santo, Panginoon. Lord, maging ikaw po ang sentro ng aming pag-aaral ngayon at samahan mo po kami sa gawain ito. In Jesus' mighty name, Amen. Sige po. Pasasalamat. Una na po ako. Salamat po sa Panginoon sa natapos nating kantata. At salamat din po sa kahit pa paano medyo umukay na. Ang hirap po talaga ng ang may hika po kalaban talaga ang ganitong panahon. Talagang nung simula po last week talaga grabe ang asthma ko hanggang ngayon talagang may trigger siya. Talagang buti nakaka-ano na talagang no after ng kantata, sunod-sunod na hindi na ako makatayo. Talagang continuous yung nebulizer dahil sa hika. Grabe. Salamat po sa Panginoon at medyo umukay at ayan, start na po. At pinagpapasalamat ko din at start na rin ng holiday break ko. Next year na ang balik, kaya medyo makakapapahinga-pahinga sa trabaho, less stress, tsaka yun po, salamat at magkakasama po tayo lahat ngayon. Hello. Panginoon, nagpapasalamat ako sa darating mong kaarawan. Merry Christmas, Lord, at sa bago matapos ng bagong taon ay niligtas mo kami sa lahat ng kapamakan. Thank you, Lord. Maraming salamat. At sa pamilya ko ay kahit paano hindi mo kami ginuro at wala mga kaming sakit na dinaranas. Salamat, Lord. Maraming salamat sa iyo. Papasalamat po ako kasi nung nakaraan po, numamulat po ako. Pasalamat po ako sa kanya, binigyan niya pa po ako ng doses. Pasalamat din po ako na okay na yung pakiramdam ko. Last week po kasi masama yung pakiramdam ko eh. Salamat na po. Ako nagpapasama kay Lord eh. Dahil mag-re-reguntan makakapasa yung bahay namin ulit. Kasi bumagsak na po yung pinaka-year. Ayusin na lang natin. Magandang gabi sa atin lahat. At ay salamat din sa Panginoon dahil narating naman itong araw natin pagtitipon at binigyan ako ng kalakasan upang makadalo sa ating gawain. Lubos na lubos salamat sa mga nakaraang araw at talagang ano sa atin yung heavy traffic sa mga kalsada natin kahit gabi parang araw na talagang 24/7 na heavy traffic. Kaya mula Pasay hanggang Commonwealth, napakagrabe ang traffic. Hindi naabot kami ng 4 hours ng biyahe. Oo. Yung asawa ng Diyos, ganun pa man, nakaka-uwi naman kami na ligtas at nakakapahinga ng kahit tulog man, no? Okay naman, nakakasapat ng aming kalakasan. Di kami
nangihina ng katawan, laging malakas. Dahil sa presensya ng Panginoon, kaya ako'y masigla. Hindi ako nangihina kahit kulang ako sa tulog talaga. Kaya ako'y lubos na salamat sa Panginoon at kanyang nilinig ang aking panalangin na kaya akong gawayan sama na ako napunta. Yun lang aking pasalamat sa gabi ito. Yun lang. Thank you. Salamat po kay Lord sa lahat ng oras na binibigay niya sa akin. Saka sa buhay ko na talagang hindi ako na pinabayaan. Kasi muna ko talaga naramdaman sa ako, hindi ko lang talaga inaano ko lang. Wala rin mga kanya. Pero sino talaga ang bahala dito na lang. Inaano ko lang sa kanya. Pero okay naman sa pagising sa umaga, ano naman, maayos naman. Saka sa mga grasya na pagkakalog niya sa pamilya ko, kaya maraming salamat sa Panginoon sa mga nag-order, sa kanya namin. At saka sa buhay ko na dinagdag pa niya sa buhay ko na pagkakataon na naging fit na ako ngayon. Kaya salamat ako sa Panginoon na Kailan birthday mo kayo? noong Lunes 16. Kaya salamat ako kay Lord na yun na mayroon talaga siya plano para sa akin na talagang hindi ako niya pinabayaan. Dito sa mga ministry natin sa simbahan. Kung ang kay Lord panalangin na sa lahat ng mga gawain, gusto ko talaga matupad yung mga gawain dito sa simbahan. So, lalo na sa mga museum, project, yun ang pinag-aarugan. Maraming salamat Lord sa pagkagabay mo sa amin sa mga museum kalala. Thank you Lord. Sandra. Siguro pagpasalamat sa Panginoon na hindi yung tapos-tapos. Ang lahat na nagagawa mo, ang lahat na dress na napapanap mo ay talagang galing sa Kanya. At kung papasalamat talaga ako dahil mula nung June, July, August, nasa hospital ako kayo. Every month, 4 times. Pero mula nung October, November na ngayon, hindi na ako makabalik sa hospital. At saka, sabi ko nga sa kanya, salamat sa isang taon pa, nagdag mo sa buhay ko. Dahil natatapos na ang taon ito. Sana, hindi naman ako matakot kung kunin niya ako. Dahil hindi naman talaga ako kahit ang oras. Pero, dahil sa mga anak ko, mga apo ko, gusto ko pang magtagal sana. Kaya, salamat talaga sa kanya. Next. Maraming salamat sa Panginoon dahil sa araw-araw na pag-ising ay siya ang gumagaling sa atin, nagbibigay ng sapat ng lakas ng katawan at kaisipan ng pag-aaral. Ay yung ating
yung ating trabaho kahit paano yung nagagawa natin. Siguro yung salamat sa pag-ibig ng Panginoon ng kukulang, parating natutunan ng mga pangailan at lalo sa ito. Maraming salamat Panginoon dahil sa kabila ng ganitong sitwasyon, kaya siya ang nagbibigay ng tingay, pagkalupaan, sakit na patuloy na natatapos natin. Ito lang po, alam ko, may mensahe ang Panginoon na meron pa rin talaga siyang gustong ipagawa sa atin lahat. Din nga sa fundamental, yung pwede kong tiyaman, kayanin ito ang ginagawa ko para sa Panginoon, para sa kanyang mission. Salamat po. Okay. Ako naman po, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nakapag-follow up tayo sa Senate kanina ng mga ticket natin, mga ibang, may mga nagsole, meron din namang mga humabol pang magbayad. Kaya salamat sa Panginoon. Itong week na to, baka naman sa City Hall may hahabol pa rin. Kaya hopefully, yung iba nga, nung kausap ko kanina yung office ng mga senators, parang January pa yung iba kasi bukas, last day na nila. Titingnan ko kung makakabalik pa ako kasi nakakapagod ko talaga pumunta doon sa totoo lang. Every time pag uuwi ako, nagta-taxi ako pabalik. I spent almost 200 kasi hindi, wala doon, ang sasakyan doon ay yung motor na may e-bike. Hindi, may mga pasahero, ganon. It's either magagano ka, hihintayin mo, ang tagal-tagal, taxi ka. Wala pong jeep doon. Walang jeep. Walang jeep. So talagang tsagaan po talaga pag pumupunta tayo dun sa... Anyway, salamat sa Diyos, iningatan pa rin niya po ako. Nakailang balik na ako dun pag-follow up ng ating mga tickets. At saka, of course, natutuwa rin ako kasi na-meet ko yung mga dati kong kaibigan, director, sa PETA. Sa PETA siya director ng... Sa PETA. Sa PETA meron siyang pinuntahan din na senator doon. So nagkita kami doon. Sabi niya ako, gusto ko daw bumalik sa teatro. Hindi ko naman kaya ako, tingnan ko. Kasi member ako ng kasi nga yung aking memory, kailangan mag-memorize ka ng script doon mahirap. Anyway, papasalamat ako sa Diyos kasi yun, namit ko yung mga dating kaibigan. Ayun. Tsaka may mga konti silang binigay na mga small things na. Kaya salamat sa Diyos. Okay. Next. Salamat po sa Panginoon sa pagkikita-kita natin. Bagaman tayo ay hindi marami, pero alam natin ang Panginoon ay nasa ating kalagitnaan. Sabi nga niya, isa o dalawa, siya ay nasa ating kalagitnaan. At tayo po, bagaman pagod po ang bawat isa, andito po tayo sapagkat nasasabik po tayo sa salita ng Panginoon na kahit gustuhin din ng iba nating mga kapatiran ay hindi nila magawa makapunta dahil nga may mga kanya-kanya din silang kadahilanan. Yun nga po, very privileged po tayo na tayo makarating dito at marinig po natin ang pasasalamat ng bawat isa at magsilbi itong kalakasan sa ating buhay sa araw-araw. Salamat po, unang-unang pinagpapasalamat ko ang aking buhay, ang buhay ng aking mga mahal sa buhay, ang patuloy na provision ng Panginoon at ang proteksyon. At nga po, may kasaysayan.
kahit pagod po, andito po ako. Salamat po sa Panginoon Diyos. Salamat po, Pastor. Salamat po, Pastor, sa buhay niyo na kayo, kahit marami rin kayong inaasikaso, andito po kayo para kami ay hatiran ng magandang mensahe. Salamat po. Elder Becca, wala. At Tommy. Ako, kasi sayang. Sige po. Tayo po ay buksan ng ating Biblia sa Exodo, Kabanata 1. Exodus chapter 1, verses 15 to 21. 15 to 21 po. Exodus 1, 15 to 21. Opo. Are we there po? Yes po. Okay po. Isang araw, ipinatawag ng paraon sina Sifra at Puwa ang mga komadronang Hebreo at sinabihan ng ganito, sa pagpapaanak ninyo sa mga Hebreya, patayin ninyo kung lalaki ang sanggol at hayaan ninyong mabuhay kung babae. Ngunit dahil sa takot nila sa Diyos, hindi sinunod ng mga komadrona ang utos ng hari. Hindi nila pinapatay ang mga sanggol na lalaki. Dahil dito, ipinatawag sila ng hari at tinanong, bakit hindi ninyo pinapapatay ang mga sanggol na lalaking isinisilang ng mga Hebreya? Mangyari po iba ang mga Hebreya sa mga Egyptian. Madali po silang manganak, kaya naisilang na ang sanggol pagdating namin, sagot nila. Kaya patuloy na dumami at lumakas ang mga Israelita. Ang mga komadrona naman ay kinalugdan ng Diyos. Sila ay pinagkalooban niya ng mga sariling pamilya. Okay, nandito pa po si kapatid na Myla. Sige, habang tayo sa mga pasasalamat sa Panginoon. Sabi ko magparin po kasi papasalamat ako sa yung araw-araw ko na pagkagay ko ni Lord sa provision niya po. Tapos yung mga, iba yung mga ultrasound. Nag-ultrasound ako kahapon at after ilang araw na okay naman po yung mga ultrasound ko. Bukod ko kasi dito yung wino-worry ko. Ano naman. May result na siya. Live po lang. Tapos akala ko ano naman tumatakbo sa isip. Tapos yung mga nag-ultrasound po ako sa breast, sa thyroid, sa neck, sa yung sa breast ko kasi sa thyroid, tapos eritrea. Monitoring lang po siya yearly. Tinitingnan ko po yung mga bukol lumalaki pa. Ano naman po yung mga, hindi naman po siya lumalaki. Ganun pa rin po yung mga sizes. Hindi naman po siya alarming talaga. Lagi namin pinagpipag-eritrea dati. Every November, yun po yung yearly namin. Oo. Kaya pagdating na naman rin kinakabahan ako kasi magpapultrasound na naman kasi monitor. Yun, okay naman po siya. Wala naman, nothing to worry naman. Yun lang po. Thank you, kapatid na Myla. Okay po, usap po tayo. Talaga naman, after ng ating kantata, nawa po ay maayos ang bawat isa. Palagay ko yung iba kasi dahil sa pagbabago po ng panahon, may epekto talaga, no? Dito sa ating sitwasyong sa pagkalusugan, lalo na sa katawan po natin. Kasi pag nag-sudden change of weather talaga, medyo parating. At usap-usap po talaga ngayon ang bubuhat sipuan at dagdag. Ano? Pero ganun pa man, tayo po yung papasalamat sa Diyos dahil ito po ang ating huling Bible study for this year. Kasi next week, Pasko na. Papatakbo na Pasko ang December 25.
So for the meantime, wala ho muna tayo na gawain sa Pasko. Hanggang ano po yun? 6, 7, 8, 9. O hanggang January. Kaya ng January 1 din na ang Wednesday eh. Kung di ako nagkakamali, no? 25 is Wednesday. Ang 31 po ay Tuesday. Tama, no? Ayun. So, hindi rin muna 2 weeks po tayo hindi magkikita-kita ng prayer meeting and Bible study. Magre-resume po tayo na January 8. Okay po ba yun? Pagkaman gustuin natin, wala makakarating dito, panigurado. Pasko at saka New Year. So, okay lang naman po yun kasi syempre, naiintindihan natin yan dahil una-una family time yan, time for yourselves or sa friends, At para makapagpahinga ho kayo kasi panigurado, kulang-kulang panulog natin yan. Anyway, so tinanong ko kanina si Pastor, actually, umuwi po siya ngayon kasi chinek niya yung bahay. May mga nasikaso din kami kanina. So sabay na kami paluwas. So sabi ko sa kanya, tanungin niya yung Genesis schedule ng biyahe, Papampanga. So sabi niya, December 24 daw po, 9 p.m. O yun, makakauwi pa ako ng Pasko. Pero pagpatak ng December 31 hanggang alas 6 lang. So dito na ako mag-New Year. Sa bagay, noon po kasi dito naman talaga ako nag-New Year kina ate. So babalik lang ako, sa mahabang panahon. Anyway, sige. So bakit ito natin nabanggit ito dahil napakalaki po ng ating ika nga ay pagpapahalaga dito po sa ating inaalala na okasyon. Lalo tigit po ang kapanganakan ng ating Panginoon Jesus. Sapagkat ito ay una-una katuparan ng mga propesiya. It is a fulfillment of the prophecies. At kung sinabi natin katuparan ng propesiya, tinakda hindi po ng tao, kundi ng Diyos. So yung birth ng ating Panginoon Jesus, regardless po kung yan ay December, or para po sa ibang scholar, ang paniwala nila ay summer, hindi po natin dapat pagtalunan yon. Ang importante, ang katotohanan na ipinanganak ang ating Panginoon Jesus, at yan ay sa pamamagitan ng mga naunang propeta, 1,000 taon na ang pagitan bago po mangyari yun. And sa ating pong teksto sa gabi ito, actually, kanina pa ako nagninilay, bakit nga ba, ano ang connect ito doon sa kapanganakan ng Panginoon, So, una-una po, so binasa natin sa Exodus chapter 1, Correction po, hindi siya hanggang 22, baka nagka-type of error lang. 15 hanggang 21 lang. And then po sa gospel reading natin, it's not Matthew 12, it is Matthew 2. So siguro baka nagka-type of error lang tayo. Baka magkaroon tayo ng confusion. Anyway, ito po ay connected. Magkaunay po ang ating talata mula sa Exodo at sa Ebanghelyo ni Mateo. Mamaya, isa-isayin po natin. So sabi po dito, isang araw, balik ko tayo sa chapter 1 ng Exodo Chapter 1 verse 15 po, isang araw, ipinatawag ng Paraon sina Sipra at Puwa, ang mga kumadron ng Hebreo at sinabihan ng ganito, sa pagpapaanak ninyo sa mga Hebrea, patayin ninyo kung lalaki ang sanggol at hayaan ninyong mabuhay kung babae. Ngunit, dahil sa takot nila sa Diyos, hindi sinunod ng mga kumadrona ang utos ng hari. Hindi nila pinapatay ang sanggol na lalaki. Dahil dito'y pinatawag sila ng hari at tinanong, bakit hindi ninyo pinapatay ang mga sanggol na lalaking isinilang ng mga Hebrea? Okay, doon po muna tayo. Meron pong decree, meron pong utos. Sino po dito? Ang may utos? Si Paraon. Ang Paraon po ay tinuring na hari sa Ehipto. At ito pong mga panahon ito ay panahon na kung saan ang mga Hebreo, na kung saan pinagmulan ng lahi ng bayang Israel, ay nasa captivity. Sila po ay alipin. Okay?
Ngayon ang tanong, paano ba sila napapunta ng Egypt? Dito po yan makikita sa huling part ng Genesis, no? At hanggang chapter 50, makikita po natin yan. Pero, sa bandang huli po ng chapter 50, tingnan po natin yung verse 22, no? Kung naalala niyo po si Joseph the Dreamer, yan po napapunta ng Egypt. Okay? So, sa verse 22 po, makikita natin yung kanyang kamatayan. In fact, from chapter 49 to chapter 50, diyan natin makikita yung kwento kung bakit napapunta ang mga Hebreo sa lupain ng Egyptyo. Kasi magtataka tayo bakit sila nandun. Ano? And then, itong chapter 1 po ng Exodo, sinight na. Ano? O binention na po dito, yung naging maltreatment o masamang pagtrato ng mga Egyptyo sa mga Hebreo o sa mga Israelita. Okay? Ngayon, pag ito pong utos na ito ay merong purpose. Sa tingin ninyo, bakit po kaya inutos ni Paraon na ipapatay ang mga sagbol na lalaki? Kasi, ang sabi ko, Pastor, ay yun daw ang hari. So siguro, itong hari na Paraon. Paraon, na ano siya, na insecure siya. Okay. Napapalitan siya, kasi siya ang hari eh. So, sino yung sinasabing papanganak na papalit sa akin bilang hari? Yun, tama ba, Pastor? Okay, sige be. Tingnan po natin tayo ano. Okay. Yes, pero gusto kong bigyan ng point yung threat na word. May banta sa kanyang leadership. Okay? Bakit of all gender, bakit lalaki yung kanyang ipapapatay? Unang-una, gusto niya i-control ang pagdami ng mga Hebreo. So, dapat meron siya direct control sa kanila. At gagawin, mangyayari lang po yun sa pamamagitan ng pagpatay niya sa lalaki. Kaya meron siyang malinaw na instruction, no? Ano po doon? Sabi niya doon sa mga kumadron ng sina Sipra at Puwa, patayin ninyo kung lalaking sagol at hayaan niyo mabuhay kung babae. Dahil plus factor po ang lalaki, mas pinili niya yun na patayin para maputol yung lineage, ano? Yung pag-usad ng lahi. Okay. Pero more than that, may point kayo kapatid na Grace, sapagkat meron mas malalim na dahilan. Ano? Kung bakit niya gustong ipapatay ang mga ito. Sapagkat, kung naalala ninyo, si Jose po ay nagkaroon ng posisyon sa pamahalang Egyptyo. Naging, cabinet member ng Egypt eh. Okay, so alam po ni Paraon na itong taong ito, favored, at malaki po yung kanyang insecurity. Tama? Doon sa lahi ng mga Hebreo. Okay? So, umabot siya sa punto na gusto na niya putulin yung lahi po ng mga Hebreo sapagkat para sa kanya, ito ay banta sa kanyang pamumuno. No? At the same time, nagsisimula na rin pong makaranas ng pang-aapi ang mga Hebreo noon sapagkat iba na nga ang pagtingin ni Paraon sa mga Hebreo. Para sa kanya, hindi na to pangkaraniwang kasama na lang sa kanyang bayan, kundi isa ng banta sa kanya. So, kailangan na niya itong gawa ng paraan para hindi magpatuloy na dumami ang kanilang lahi. Ano? Pero dahil po nag-intervene ng ating Diyos, at actually, ito yung word dito, sa verse 17, ngunit dahil natakot sila sa Diyos, hindi sinunod ng mga kumadrona ang utos ng hari. Sa verse 17 po, hindi nila pinapatay ang sanggol na lalaki dahil dito yung pinatawag sila ng hari. Tinanong, bakit hindi niyo pinapatay ang mga sanggol na lalaking sinilang ng mga Hebrea? Ano po sagot ng mga mangyari po, iba ang mga Hebrea sa mga Egyptia. Madali po silang mga anak, kaya silang na
o nasisilan ng sanggol pagdating namin. Oo. So, tingnan po natin yung pagkilos ng Diyos dito, no? Ibig sabihin, kung may instruction na po dito si Paraon, unang-una, hindi natuloy yung pagpatay dahil natakot sa Diyos. God-fearing po itong mga itong mga kumadronan ito, no? So, tinukoy po dito na natakot sila sa Diyos. At yung word na ginamit po dito, mga kapatid, yung Diyos, is that aspect is our God talaga. Kasi hindi naman Diyos na small d eh. Ano? So, tingnan niyo po, no? Sa verse 17, ngunit dahil sa takot nila sa Diyos. So, sila po ay mga God-fearing persons. Meron silang pagkilala sa tunay na Diyos, kaya hindi na ginawa yung pagpatay sa mga sanggol na lalaki. At the same time, hinayaan ng Diyos na mauna ng yung mga babaeng Hebrea. Di ba? Pagdating po nila, wala na eh. Sabi nila, nanganak na po kasi eh. Ano? So, pinatawag sila nung Paraon. Ano yun nga po sagot nila? Naisinan na po ang sanggol pagdating namin. Okay. Tingnan po natin yung point na kung saan nagbigay ng daan ng Diyos sa gitna ng isang mapanganib na sitwasyon. Nagpahayag ang Diyos sa mapanganib na sitwasyon. Meron po ba tayo mga naranasang mga dangers sa buhay natin? Marami na, no? Ano po ang katuwang o kakambal ng danger o panganib? Di po, ano po yung katuwang niyang sitwasyon? Ikaw ay balisa, ikaw ay natatakot. Tama. And remember mga kapatid, meron tayong iba't ibang klase ng mga fears, no? Ako po, may fear of heights ako. Bagaman nung kabataan ko, may hindi ako umakit sa bundok, nagmamountaineering po kami. Pero, pag ako po ay pumunta sa isang building na mataas, natatakot na po ako. Especially po pag umakit na ako sa mga footbridge. At nakikita ko yung mga sasakyan na mabibilis sa baba. Oo, nakakapag-pray na ako ng Ave Maria, maski ayaw ko. Tsaka ilang panalangin pa. Ibig sabihin, meron akong fear eh. May takot ako na makamalaglag ako. So, ginagawa ko po, hindi ko naman tinitingnan yung baba. So, dire-diretso na lang ako, pero nanginginit ako ang tuhod ko doon. Alam niyo po, paharapin niyo na ako sa ibang bagay, sa tao man yan, o sa wag lang niyo pakitin sa footbridge para nawa niyo na. Nasanay na lang ako. Pero alam niyo po, mababayan kasi meron dito sa may Quezon Avenue, o sa may MRT. Ay, kasi pag nakita mo yung kaliwang kanan, 4-8 po na nag-abilis na mga sasakyan, talaga namang umakit yung aking dito Pagka dito, sa baba na umakit na. So, sobrang takot ko po. So, talagang nanginginig po ako dyan. So, yung kakambal po ng danger is fear. And ano po yung level ng fear na ginawa dito ni Paraon? Matindi. Kasi ipapapatay mo ang sanggol eh. Walang kamuwang-muwang. At lalo tigit dun po sa bahagi ng pamilya ng bata o ng ina. Pero nag-intervene po ang Diyos. Sa gitna man po ng panganib at takot na kinaharap ng pamilya noon, nagpahayag ang kalooban ng Diyos. So, paano po ba tayo nagkakaroon o paano po natin nakikilala ang Diyos sa gitna ng mga pagkatakot natin at panganib? Okay? So, muna po. Tingnan niyo po yung verse 20. Kaya patuloy na dumami at lumakas ang mga Israelita.
Ang mga kumadrona naman ay kinalugdan ng Diyos. Uy, meron silang reward. Bakit po kaya? Dahil sila ay God-fearing. May pagkatakot sila sa Diyos. Kaya nalugod ang Diyos sa kanila. Ano? So, ano ang naging reward mga kapatid? Tignan nyo, verse 21, sila ay pinagkalooban niya ng mga sariling pamilya. At inutos naman ng Paraon sa lahat ng kanyang nasasakupan na itapon sa ilog Nilo ang lahat ng lalaking sisilang ng mga Hebrea at hayaan naman mabuhay ang mga babae. Okay. So, tingnan po natin yung point na kung saan meron namang tinatanggap na reward ang mga taong sumusunod sa Diyos. Remember mga kapatid, hari-hari ang nagutos sa kanila, pero hindi nila sinunod dahil sila po ay merong pagkatakot sa Diyos. Matapang itong mga babae ito. Kasi alam nila ang tama at pinanandigan nila yung tama. Okay? So, sino man po pala na naninindigan sa tama ay merong reward galing sa ating Diyos. At ano po yun? Actually, i-mention dito, no? Sila ay pinagkalooban ng mga sariling pamilya. So, the gift of family, mga kapatid, ito yung naging reward ng mga tapat at mga God-fearing ng mga babae ito, ng mga kumadronan ito. So, alam nyo, minsan talaga patatagan ng prinsipyo at pananampalataya. Ito yung mga una natin gustong bigyan ng pansin, no? Tayo po bilang mga mananampalataya, minsan nako-compromise talaga tayo, no? Dahil sa mga sitwasyon, dahil sa mga bagay na nadadala tayo. Ano? Dahil sa ating kahinaan. Nako-compromise lagi ang ating pananampalataya. At yung ating pagkatao, especially yung ating prinsipyo, yung ating paninindigan. Pero, hindi na nangahulugan nun na kapag tayo po ay nakawalay pansamantala sa Diyos, hindi na tayo makakabalik sa Kanya. No? Open pa rin tayo para magbalik loob sa ating Panginoon. Pero, may punto sa buhay natin na kailangan talaga natin mag-take stand. Nasasabihin natin, hindi pwede yan, ito ang aking paninindigan sapagkat tumitindig ako para sa Diyos. No? Ngayon ang tanong, gano'n ba tayo kahanda lagi sa ganyang bagay? Sa totoo lang, ano talaga yan? Malaking challenge po yan sa atin dahil temptation yan eh. Ano? Paano ba tayo maninindigan para sa Diyos samantalang naririyan na, nakahapag na sa harapan mo? Ang mga bagay na pwede magkaroon ka ng pleasure o pansamantalang kaligayahan sa mundong ito. Di ba? Name it. Naririyan po yan. Pero challenge, paano ba natin paninindigan ng Diyos sa buhay natin? Pero most of the time mga kapatid, lagi natin siyang tinatanggi. Dinidinay natin ng Diyos kapag meron ng mga bagay na maaaring mangibabaw sa atin. No? So, paano ba tayo maninindigan para sa Kanya? Okay? Sumunod naman po, tingnan natin yung reward ng mga babae ito. So, sabi natin, meron silang gift of families. Grabe, no? Biniyahan sila ng mga pamilya. So doon pa man pala mga kapatid, ipinapaunawa na ng Diyos sa kahalagahan ng pamilya. At ito po yung gusto nating bigyan ng pansin sa paghahanda naman natin sa kapanganakan ng ating Panginoon Jesus. Sapagkat ang ating Diyos na nagkatawang tao ay hindi magkakaroon ng katuparan, hindi magkakaroon ng kaganapan kung hindi dumaan sa konsepto at kahulugan ng pamilya. Kasi pwede naman siya ipanganak ng soul na lang eh. Di
Di ba natin naisip yun, yung parang si Superman na biglang bumaba? Actually, nirelease din naman si Superman ng pamilya niya, pero yung conception, tinatawag yung pagbubuntis, yung conflict sa pagitan po ni Maria at Joseph bago siya panganak, ano? Yung sinasabi ng Bible na lineage niya sa lahi ni David, minsan po mag-aaralan natin yun, siguro sa mga talata sa sipag gabi, mabibigyan ng pansin yun. Di ba tinrace back yun? Kung saan yung kanyang family tree? Oo. Ay, kung ba mag-aaralan nun? O yun, from the, sa lahi po ni Haring David, isa yun. May mention po yun ng ating gospel. Pinangalanan yung kanyang mga magulang. May mga kapatid siya, ating Panginoon dito sa mundo. May pinsan siya. No? Sabi, yung konsepto po ng pamilya, ginamit na kasangkapan ng Diyos para magkaroon ng katuparan ng kanyang kalooban. Hindi naman individually lumabas ang Panginoon Jesus sa mundong ito. Na kung tutusin, pwede naman sana mangyari yun. Ganon din po ang mga alagad ng ating Panginoon Jesus, di ba? Siya naman ang Panginoon ng buhay natin. Siya makapangyarihan sa lahat. Anak ng Diyos, bakit kilala niya pa ng mga disipulo? Kaya naman niya gawin mag-isa yun. Sapagkat para sa Diyos, kinakasangkapan din ang iba. Dahil tayo ay katuwang ng ating Panginoon Jesus sa pagbubuo ng kanyang kalooban dito sa lupa. Especially ang pamilya. Ngayon, ito po ang pinakamabigat. Mahirap ang ministeryo sa ating pamilya. Especially yung mga immediate families. Lalo kung hindi siya na-raise o na-nurture sa pananampalatayang Kristiyano. Okay? Mahirap po kasi paano mo papapakilala ang Panginoon dahil magkaiba kayo ng ng pananampalataya, no? Pero still, malaking bagay po na may magagawa po bawat isa sa atin para may paunawa na itong Paskong ito, meron tayong gawain at misyon para sa ating sariling pamilya. So tunguyin natin mga kapatid, sino-sino ba yung mga kailangan pa natin i-wake over para sa Panginoon? Ano-ano pa ba yung mga result na internal within the family na kailangan natin ayusin? Diba? Dahil ang kapanganakan ng ating Panginoon Jesus ay nagpapahalaga para sa pamilya. Okay? So, mga kapatid, sa gabi ito, this is the prelude, o yung pauna pong kwento kung paano ang Diyos ay nagpahayag sa gitna ng panganib. At ito po yung bukod dun sa Matthew chapter 2. So, tingnan po natin naman, no? Tingnan natin yung Matthew chapter 2. Chapter 2, verses verses 6, magsishift na ako, no? Actually, verse 13 to 15 to Pero diretso po natin hanggang 18. Sige, basahin nga po natin ang tugunan. Matthew, hindi ho 12, no? Matthew chapter 2, verses 13 to 18, ha? Basahin po natin. Tugunan na po. Pagkaalis ng mga propeta, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, bumangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina, at huwag kayong maalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa pagkakahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. Bumangon nga si Jose at ang gabili yun. Dinala na sa Ehipto ang kanyang mag-ina. So na po. Okay, verse 15. Doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta,
Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Galing na galing si Herodes na malaman niya na nilamdam siya ng mga lantas. Kaya pinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem. At sa palibot nito mula sa gulang na 2 taong pababa. Batay sa panahon sinabi sa kanya ng mga lantas. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. Ay po lahat, narinig sa Rama ang isang tinig ng pagnanangis at ng malakas na pananghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Ayaw niyang paaliw pagkat patay na sila. Okay, so ito po yung tinatawag natin prelude at merong similarity dito sa nangyari pagpapapatay ng Paraon sa mga batang Hebreyong lalaki. Again, mga kapatid, ganyan yung konteksto niya. May threat si Herodes. Kasi alam niya sa sarili niyang ipapanganak ang Mesiyas, ang tagapagligtas. So, tinansya niya, nung nalaman niyang, di ba dumaan sa kanya na korte si Kul yung mga pantas sa kanya eh. Pero tinisip niya yung mga pantas, sabi niya, sabihin niyo sa akin kung saan nakaano yung ano para naman sambahin ko siya. Nandito po yan sa verse chapter 2. Ano? Pero purpose niya dun mga kapatid para malaman yung impormasyon kung nasa ng Panginoon. So, binalaan ng mga anghel ng pantas. Sabi nila, huwag nakin tumuloy doon. And eventually, nalaman yun ni Herodes. Kaya galit na galit siya. So, ginawa niya, inansya niya 2 years ago. So, malamang 2 years old yung batang yon. Lahat ng mga batang lalaki, papatay. Parang extrajudicial killing at saka ng tokhang, no? Lahat ng mga adik, papatay. Lahat ng mga tumututol sa pamalan, papatay. Ito po yung tinatawag ng niños innocentes. Dito galing yun. Yes. Na inaalala po nila yung mga namatay at pinapatay ng mga bata, ng mga walang kamuwang-muwang. Dahil sa hunger o kagutuman ni Herodes sa power, dahil nagkaroon na po siya ng threat. Kasi ayaw niya may mag-exist na leader na papalit sa kanya. Kasi ang dami niya naririnig eh. Nagre-research dito si Herodes. Alam niya, nagpapanganak ang Panginoon. Kaya kailangan niya gumawa ng paraan para i-wipe out yung lahi ng mga Israelita. The same as with the context mo ni Paraon kanina. Kasi para sa kanya, itong mga Hebreyong ito, merong special kasi may something special po kasi sa mga Hebreyong Israelita eh. Dahil ipinangako po ng Diyos na sa kanilang lahi, magmumula ang magiging tagapagligtas. Kaya noon pa man, talagang gusto nang i-wipe out itong lahi ito. And even po sa panahon ng Holocaust, ni Hitler, no? Sa World War II, yan ang paniwala niya eh. So, kailangan i-wipe out itong mga Hudyo dito. Kaya nangyari po yung Holocaust. So, meron talaga mga tinatawag na anti-Semitics, no? Yung anti-Jews. Para sa kanila, insecure at irritable sila sa mga Hudyo. Anyway, so dito po, nakita naman natin na nag-intervene na naman ang Diyos. Maraming nasakapan ng Panginoon para mabigyan ng warning. Yung mga taong posibleng kumaharap sa mga panganib. So, ang Diyos pala ay nagliligtas ng mga tao sa gitna ng panganib. So, tatanungin ko muna kayo mga kapatid, ano ba yung mga dangers of life na na-encounter natin? Sige nga po. Si Thea kanina may umuo eh. Ako po mostly naman sa akin talaga, paulit-ulit ko po na share talaga yung talagang sa threat ko sa kalusugan. Talagang minsan akala ko talaga
Hindi ko po malilimutan yun, alam ko, one Sunday yun. At may council meeting pa nga rin, tumawag po si mama na dinala natin sa hospital. Talaga nagpapag-straight na yung ko, kasi nag-heart arrhythmia na. Talagang sabi ko talaga, heart arrhythmia pa. Yung nakakit yung hindi, tapos biglang drop. Tapos parang, kasi pala sobrang baba na ng heart ng ng blood oxygen ko dahil sa thalassemia ko. Tapos sabi ng dalawang kapatid ko, lumaban ka, ginagalan sa parang ako, wala talaga, Lord, ayoko na. Tapos parang sabi ko, pag kumikit ako, as in wala na talaga. Yung ginawa ko lang, talagang napaka-strong talaga sa akin ng Psalm 23. Talagang pag medyo talaga yan, ang pinanghahawakan ko, talagang nirecite ko out loud, tapos sabi ko, Lord, isa lang sinabi ko, let your will be done. Tapos parang nung pag-alay na nung gamot sa akin, kasi pala ang nangyari, yung blood oxygen ko, ang normal pala sa tao, 20%. Regardless yan kung babae o lalaki of your age, 20% ang normal. Ang akin 10% lang. Tapos hindi na siya nagsusupply sa mga organs ko. Dahil mga complications ako. Yun po yung isa sa talaga struggle ko dito sa thalassemia, yung sakit ko sa dugo. Tapos sabi ko, parang yung ate ko, minamassage yung kamay ko na kasi putla na talaga eh. Tapos pagkuha ng dugo ko talaga parang nakadrop lang ng 9. Hindi ako pwede salina ng dugo. Hindi ako pwede mag-receive. Hindi rin ako pwede magbigay kasi hindi siya basta-basta dahil may komplikasyon nga yung dugo ko. Tapos parang umangat, 170. Tapos nung na biglang nag-drop ng 80. Ganun po siya taangat, bababa. Kaya yung katawan ko, yung Tagalog term po nila, yung patang-pata, ganun talaga. Kaya sabi ko, lagi na lang po yung ganun yung moment talaga every time nung sasakit ko po. Siguro po yan, si Elder John, niya rin po yan yung sa kalusugan niya. Na yung everyday battle talaga namin. Natulang din po nung last week talagang sabi ko, Lord, ano na naman ba to? Sabi ko, magkakanta. At niloko ko ng nanay ko, Halina Emmanuel ka o Halina San Juan de Dios? Kasi hindi na naman ako tumakatayo. No po yung parang ako nakalunok ng pito. Alam mo ni Tita Grace ang may hika. Oo, parang ay, grabe talaga, sabi mama. Hindi ka makaka-attend. Sabi ko, kakanta ko. Pero, pag umasan pa na ako dyan, kasi sabi ni mama, sige, hindi tayo pupunta. Konsultahin mo si Pastor Josh, konsultahin mo yung doktor mo. Ngayon, sabi ni Pastor Josh, niresetahan ako ng yung mataas na Symbicort yung sa hika ko, tsaka yung mulkas na Sabi ng isang doktor, sige, kada set mo na lang ng kanta, mag-pack ka. Sabi ko, baka naman magasgas na sa lalamunan. Kasi yung kaya naman sinasampa ko. Parang nagiging iba yung boses ko. Ay, may gugulat po yung may gugulat si Tita Venus, tsaka may buka pa nalagay na yan pero praise God. Kaya sabi ko talaga, parang yan po yung isa sa mga talagang battle ko. At alam ko nga po, sabi ko nga di ba sabi niya nakalagay yung everything to God. He will fight our own battles. Kasi yung everything, tas parang minsan nga nung dumalo kami ng siyap ng Ate Marika. Sabi, di ba, nag-usap kami, gusto niya mag-baby, gusto niya pa ganyan, ganito. Tapos parang nag-recall nga, sabi ko, si Lord talaga nakakatuwa kasi, regardless ng yung battle mo sa buhay, talagang, yung gagamit siya talaga ng tao, para maiparamdam niya yung kapangyarihan niya. Gamit sa ibang tao. Tsaka, kaya yun po yung parang isa sa naging ko sa buhay ko na Lord,
gamitin mo pa kung kasangkapan mo pa sa ibang tao. Despite of kung ano yung challenges sa atin. Kasi diba, ano man lang yung meron tayo ngayon, di ba po na-share ko minsan, wala. Kasi gamot and all. Pero the only thing that I have is faith. Sabi ko, tsaka yung prayer in bended knees. Kasi na-experience ko po dumating kami sa point, kasi nasa akin si mama. Lahat kami, yung pension ng nanay ko, pera ko lahat, pinagbayad sa mga pinagkahiramanan dahil sa pagka-hospital. Sabi ko, dumating yung araw na pagbukas namin ng rep, walang ulam. Walang ulam. Yung kapatid ko, mama, nagtikrib ako sa pancit canton. Nakabit namin ng isang dinner. Isang dinner, pancit canton ulam namin. Talagang ako nagpa-proud ko kasi sabi nga nila, ang laki-laki ng kinikita mo, ang laki-laki pa yung hindi po malaki ang kita sa maraming bayarin na at sinusubok ng kalusugan. Kaya sabi ko nga, parang yung sabi ni Lord, ibibigay ko na, hindi kita pagkukulangin. Pero i-make sure ko na you will have yung sapat at makakaraos ka. Kaya yun po yung talagang alam ko na kumbaga, sa mag-asawa, di ba, in sickness and in health. Pero ko yun talaga yung inano ni Lord sa akin Siya talaga yung in sickness and in health hindi ko kayo papabayaan ng pamilya mo. Yun po yung, ma-share ko daw po, opo. Okay, sino pa po mga nakaranas ng panganib dyan? Sige, Mother Sandra. Panganib, pagkatakot, ito yung mga medyo, natin Yung panganib, danger, fears, pagkatakot, at yung mga pag-alala. Sige po. Mother Sandra. Yung pangalit na yun, ano pa lang ngayon. Kasi may negosyo ako. Nawabiyahin ako sa aeroplano 3 times a week, back and forth 6 times. Ang sinasakay ko noon, yung discipline, yung parang sabi niya na, tempo po daw ng gira yun. Muli ba talaga yung sa mga yun? Ay, yung libre po ng Air Force? Hindi. Yung, commercial flight din. Commercial flight din? Ano na yun, Pastor? Oo. May term doon kinahanda ni mama yan Nangyari sa akin. Ngayon, from Cebu City to Butuan City, kasi hindi na akong gusto sa Butuan, yung mga person. 1 hour flight yun. Mabuti yung pag-take off, pa yung passenger seat there, at sakaray pa yung smoke, Sa gitna ng from Buhol ba yun? Nakasuwa pa namin yung hurricane na 1967, sabi ng piloto. Alam mo yung aeroplano namin, umikot, mga 7 times, tapos pinagsa kami. Siguro 20 meters. Ngayon, mga ilang minuto, lahat ng pasahero talagang, nakatipid lang, So, bumagsak yung aeroplano mo dito, Mabait na yung pinuno namin, napaka-alert na. Hindi na kasi iwan yung naka-control. parang charter helicopter. Ako ang unang na nagkaroon ng malay. Pagkikot ko, hanap ko yung flight stewardess. Nakabilang pa rin siya. Ang maramdaman mo, wala kang kahit kaunting laway. Talagang hindi ka na makahinga. Sobrang kaba doon. Para mamamatay ka na. Dahil na po siya yung sumupad na siya sa kanyang plano. Tapos kung galing sa airport, sabi ko, kapag ito nangyari, kasi halos kaibigan ko na yung mga piloto at trustworthies na magbiyahe ako. Sabi na, nakasubo pa namin 1967 na buhawi sabi na, mabuti ka mo yung contour na hawak-hawak mo niya. Hindi talaga niya bintiwa, turong sa dalawa yung kamay niya. Pero siguro ang tulong na yung binigyan ng Panginoon ng buhay ko talaga. Kasi marami nang sabi na,
Kahit hindi mo pa ako na sinisitin na yan, hindi ako sasakay niyan dahil hindi mo pa rin gira yan. Pero wala naman ibang flight na gano'n eh. Oo, hindi yun na. Pero pagkatapos sa sinisitin, meron ng Parjet, Rolls Royce, meron ng YZ-11. Nagtang nga ba kung mag-plato kasi napagaya niya ko. Ayun mo. Teacher din po kasi si Oo, talaga, akala mo ano. Oo, 22 years old lang. Talaga, salamat talaga sa Diyos. Sabi ko, talagang bigyan pa ng Panginoon. Okay, meron pa ba? Sige po, isa si Kuya Tom tsaka Kuya Fred. Sige. Ako naman yung ano ko, yung nangyari ko, punta ko ng Davao. Grabe pasto. Roro. Bus. Ganito yun eh. 2014 yun, April. Si Venus muna na doon. Birthday niya sa April 22. Tapos, sabi ko sa kanya, susunod ako, April 19. Ay, pray isang biyahe doon, simula Manila para Davao. So, yung dalawa ko man nag-aaral pa yun eh. Pero, malaki na sila nga. Kaya nila magluto. Sabi ko, yung usapan ng Venus nga, susunod ako doon. Tapos yung mga bata, hindi ako galing sa bahay. Sabi ko, actually, lalo ng mga bata eh. Di, sa madaling salita, yung araw na ito, punta na ako sa terminal dito, sa lang yung bus dyan. Pagdating doon, alas 9 yung kita puntang Davao, diretso. Tinanong ko, magkano kung sa akin? 4,700. Kasama na sa bus yun. Saan mo sa barko? Kasi tatawid yun, alin sa Pindicol. O alin tapos Surigao. Dalawang tawid yun. Alin. Dito na, sa madaling salita, no? Oo. Sakay na ako. Umalis alas 11 ng umaga. Katanghali. Punta ng Davao. Di, kay 3 days at ano doon, ang gani. Pagdating sa kinabukasan sa Tacloban, lilipat kami doon sa isang bus na naman. Sabi ng driver, sabi ko, bakit yung lilipat kami doon? Kaya pagawang ako eh. Pero, pag ano talaga, ano kami nga, sa Davao dito. Tapos yung mga kasama ko, mga matatanda, maraming bagay sila, tapos yung himintak ko dito, yung ginto. Kasabay ko doon sa bus na yan, sinakyan namin. Di, pagdating sa kami, malipat ko dito sa wala kayo magaway na siya ayaw na mag-return doon eh. Ayaw ko talaga yung pumaya nga, lilipat ako noon kasi nakakatakot eh. Siyempre, sila yung biyahe. Di, pumayag na lang kami. Lilipat kami doon sa pas na naman, biyahe naman Davao. Alis na naman kami. Unang araw na yun, pangalawa, Surigao na. Tawid na kami doon. Surigao na kami bukasan yun, pangalawang kami na yun. Surigao na kami, diretso-diretso, na yun. Pagdating sa Kabanbaran, Butuan City, maraming mga van dyan, tapos terminal yan, nagkabiyahe na doon. Kahit saan yung biyahe sa Mindanao, nandun. Maraming mga van. Sabi ko, ilan ba kayo Davao? Sabi ko, 6 kami. Ako lang lalaki. Tapos yung matatanda yung kasama ko eh. Kasi ano naman doon sa drive ko, sabi ko, bakit nililipat mo naman kami? Kung alam ko lang, hindi kami sasakay. Sabi mo gano'n. Sabi, hindi, kakilala namin. Kung kami nililipat sa van, di ba? Talagang makatakot pa yung gano'n eh. Ayaw ko talaga kung ano. Sa van na yun. Kung sa van. Sabi ko, bakit na kami umuus? Bakit kami? Ano ba? Wala na kayo ano. Sabi ko, wala. Sabi, wala na akong bubayaran. Dapat pinahat ko lang kayo yung dito na Davao. Pero ako hindi ako Davao diretso sa Tagum City lang ako. Yung 5, mga kaya Davao yung diretso. Narinig ko lang na pinatawagan sila sa mga magkano doon na wala sana kayo. Kami dito kami, dyan pa. Pinoy yung pastor. Pag umalis sa Kabanbaran, tutag na ako, mga
10 ng hapon. Ay isang araw pa takbo yan po, mag-hapon pa yun. Isang dapo yan. Doon sa dapo, diretso. Pero ako umalis kami alas 10 ng hapon ng Barbaran, Terminal. Oo. Tapos, tinapas ito. Takot talaga. So, napilitan kami sumakay. Hindi sabag talaga sumakay kami. 6 kami, tapos ko lalaki. Diyan na kami. Yung usapan, may condition, sabi ko doon sa driver, sabi ko, wala na bang makasasali kami lang ha. Wala na pick up, hindi na kayo mag-pick up. Oo, wala na. Tapos ang driver, isa lang. Sabi ko. Sabi, at tinanong driver mo na siya, driver mo siya, sinagyan namin yung labas. Tinanong kung kaya niya kasi malaki ko yung oras pa yun. Sabi, kaya daw niya. Isa lang siyang driver. At saan kami? 7 lang kami. 7 driver. Dahil na kami, umayag na ako. Nakatakbo ulit. Kasi siguro ko mga 30 minutes. Natapara sa highway. Naka-jacket, ilaki. Huminto ngayon, huminto. Hindi huminto yung sinakyan namin. Pag-hinto, nagbukas ng sabitana sa may driver. Bukas niya. Wala sa amin bumaba sila. Nag-usap na sila ng para. Ibig sabihin, kakilala. Inapan ako. Tapos pagkatapos usapan nila, kasi hindi ko nila kasi Muslim eh. Pero kung Bisaya na si Juan, manitindihan ko. Di, doon pala, pag-usap nila, yung nagpara, siya sa sakay. Hindi kaya pala yung driver namin. Bumaba siya, nagpalit ko ang pala. Bumaba yung nagpara, yung driver namin. Bumaba. Dito na ko sabi ko, bakit doon nagano kayo, nagpalit kayo, sabi ko namin. Sabi, hindi ko kaya po si, oo, malayo. Sabi ko, hindi, dalawa na ako, sabi ko, sabi, hindi, kaya po, sabi ko. Sabi ko, bakit gano'n? Umayaw pa. Hindi man, bago tayo umalis. Sabi ko, kaya mo, tapos na yun. Papasan mo dun sa driver na isa. Kasi sakay mo. Hindi siya na lumatid ko. Bago sabi natatakot ba kayo? Sabi ko, hindi naman. Balik, natatakot ako. Hindi naman po. Hindi. Sakay ako. Sa madali ka salita, no? Sakay, wala raw. Ano talaga, nagpalit talaga, sakay. Basta, sa madali salita pas, umabot ang pinikap nila ng tao, umabot sila ng 5. Puro lalaki yun. Puro sa highway. Napalitan? Hindi. Sumunod yung pick up, umabot ng 5 pa. Ay, 6 kami, tapos 5. Kung sila kami, o yung pick up nila niya sa daan. Talagang, kinakamat ko talaga pas, grabe. Alam mo, nag-pray ako kagad sa tukat. Mga anak ako sa amin, sa biyahe. Hindi lang ako tapos, napapayan ako pag tinitinto ko yan eh. Hindi, pas, biyahe na kayo no. Ang masaklapan dyan, habang kami tumatakbo, naglabas sila ng emperador, nag-inuman sila kung tumakbo. Kaya ako kung ganito driver siya, sa likod ako ng driver. Sa likod ako, itakbo ng mataganda. Kasi kung lang naman sila, parang lagi kung nagpagbiyahe. Kaya daw, pinagmamasdan ko lang sila. Naglabas sila ng anak, inuman sila. Inuman sila. Naubos yun lang isang pati driver sa ako ko. Pinatakayan ako sa ako. Pati driver po? Oo, pati driver. Tapos sabi ko, doon, pero Bisaya salita ako. Sabi ko, doon bakit nag-inom ang yung bawal yan? Sabi ay, walang bawal sa amin yan. Sabi ko, naku, mga tao ko sa isip ko lang. Talagang hindi mahal dito ang batang na ito. Ano ko talaga pas, grabe, ano talaga na sa akin. Takbo lang kami. Tapos, ang oras dito, tinina ko sabi ko, ano na, mga alas 6 na. Alas 6 dyan. Tinanong ko, sabi ko, malalim pa sa ano. Pero alam ko ang oras, tagang ng oras na nagawin. Kunyari, tatanong ako, sabi niya, puro ba yan, nalaging na tayo doon, sabi niya, dalawang oras na lang. Pero alam ko, 3 oras pa yun, ha? Simula doon sa aming ilang pa na doon. Bitak na kami, alas 6 dyan.
Mga alas 7 siguro, ang oras na. Alas 6 minutes, mga 30 minutes. Mga alas 7 na. Oo, magabi na, madilim na. Pero pag sa madilim na ng oras. Di yung banoy, bukas. Kung ano, kumanan. Hindi na dito sa highway, nagpunta na ako, kumanan sa daan na rough road. Tapos madamon yun. Tapos ito papas. Sabi na lang, mamaya pa, mga alas 8 ng gabi, meron tayong papatayin. Pero Bisaya na silita kayo, naiintindihan ko. Kasi ano na sila sa, yung ininom nila, parang, ano na sila eh. Ano na sila, kasi puno na lang yung sabi. Kung anong silita nila, marunong Bisaya. Mamaya, pag sabi nila, mamaya pagdating ng mga susunod, yung tayong papatayin. Sabi nila, ako patay, mga tao. Magpapatay tayo isa, sabi niya. Naku, ang yun talaga kami sa isip ko yun. Oo, di ba? Meron tayo papatayin na yung maya, sabi ganun. Sabi, naku, ako yata umahin ito kasi gabi. Tapos, masakit talaga, yung mapalain yung sumatay. Yung isa doon, minarap si sa akin ticket dito sa Pasay. Sa terminal. Nagtaka ko bakit nandun pa na nagsama namin yun. Ibig sabihin, ano na sila, talagang pinag-usapan nila siyempre, yung mga cellphone eh. Yung tugal-tugal yan. Talagang kapado ako. Tapos nag-trip ko kayo yun, sabi ko yun, ano ako sa akin, sa biyahan namin. Tapos si Venus, tinex mo na si Venus, Mal, pahala ka na ako sa mga bata kung yung nangyari sa akin. Bakit? Bakit? Ang saban eh. Lipat-lipat kami, nanganganak ako ang biyahe namin kasi yung mga tao, ay ito pa talaga pala. Na yung ako siya nag-inuman, nagtaas na gamit yung isa, talagang mayroon ako may panik. Dito na ako. Talagang ano, grabe. Tapos sa Manang Lilaw, tulong na yung pagkara ng banan siya, yung pagkanan ng buwan na yan. Pagdating dun sa sa Bandang Dulo, pero malahan yun, no? Siguro ko mga pala siguro sa oras. Pagdating doon, huminto yung panmala, huminto. Pag huminto, mayroon doon kaltiks na hindi mo kaya magkakalti kasi ang buong na nakikita eh. Ano sila, madamo pa doon kung hindi masyadong nakikita. Huminto yung panmala, huminto doon sa kaltiks. Yung pala, nagkarga naman, nagkarga ng gas yun, pinakumusan na siguro. Hindi yun na, sabi ko. Yung nagpreno kayo, sabi, nagkagos pa talagang Panginoon. Sabi talagang Panginoon, nagkagos pa sa akin. Sinagot niya ako. Sinagot ako siya. Ang prayer ko, sabi ko yun, paano pa ako ito, dito kami nakito ngayon. Ayaw buksan yung pinto. Kasi pag hinto, walang bumaba eh. Kahit isa, sinado lang. Tapos, yung nagtupo kayo doon, sabi, sige pang nabutin ko ang mga puso yung mga tao. Kasi matigas talaga, ayaw mo kasi. Sabi ko, doon buksan mo ito kasi ilan ko sa akin. Sabi ko gano'n. Pero ang plano, hindi mo pa sabi na ako pa kami. Bakla ko mo, bakla ko. May bakla ko dito, muli. Nandun yung pera ko. 25,000 pera ko muli. Wow, dami. Oo. Hindi, pag ano na hindi talaga nakupas. Nagdala ko sa iyo. Wala lalabas. Nagkakal kami doon siguro. 15 minutes siguro kami doon. Wala talaga. Tapos, pero ako ulit sa ilon. Kasi pa talaga siya sabi, sige palabutin ko ulit yung mga puso ng tao nito. Pag sabi ko sa likod, buksan mo pinto, kumawa na mo sa akin. Sabi ko ano. Sabi na lang, sige buksan ko, pero madali lang, balik. Sige, binuksan nyo, uminahon naman nila yung pagtalita. Binuksan ko bukas, umihinga ako, pinapilaman ako talaga eh. Tapos, pag-ihi ko, silang 5, sinulat ako yung parang kriminal na nahulis na pulis.
Oo, sinusunod ako ka naman. Sabi ko, bakit sinunod ka sa akin? Sabi, kung kaya mawala dito sa Davao, sabi niya. Sabi ko, hindi, pabalik-balik na ako dito. Sabi ko, taga-rito ako. Sabi ko naman, hindi, baka mawala ka. Di, ito na, pastor. Sabi ko, ayaw ko na sumakay. Doon sabi ko, di ko mo pa sila lima. Kaya gusto talaga ipasok ako ulit eh. Hindi pwedeng maiwan ako eh. Hinihila ko nila nga. Ibalik sa bahay. Oo, pero kapag ko paano mo kuha sa atin ako kasalanan? Ramdam ko ang pagiging talaga tinanong ko, pinipigilan niya ako. Oo, talaga sumakay. Hindi ka sumakay. Hindi ka na, hindi na ako nadala nila. Di ba sila mga tao ang sumakay na iyo? Hinihila ka ba? Binihila ko talaga. Pati yung ako. Talaga ako. Ayaw ko sumakay. Oo, kasi hindi na ako nila makakaya na hindi makakaya. Paano na yun? Oo, parang magpumigil talaga. Hindi, wala ka magawa sila eh. Sabi, sige. Kaya ano na ako, gabi-gabi na sabi nga. Bahala ka na yan ha, sabi ko. So, iniwan ka doon sa labas? O hindi, sabi ko na, inano ko mga tanda kasi maligtas kami lahat. Pero alam ko na talaga mangyayari. Hindi, inano ko mga tanda, bukas pa yung pinto kasi. Sabi ko, Mama, babaan mo na kayo. Mag-share muna kayo sa hanggang sabi mo matanda. Hindi na kayo sila kasi pakot kami. Sabi hindi, balik mo muna sa akin bukas pa. Sabi mo tao, huwag mo muna tawagin yung mga tao, yung babae mo. Kung ayaw mo sa magkali, ikaw na lang iwan ka yan. Wala lang ako tawag. Tapos sabi ko lang, sorry Lord, ano yung gusto ko sana magligtas kanila, pero ayaw mo tanggal mo ba? Ito na, doon ako, iwan ako. Yung bridge, lang bumalik mo sa highway. Bumalik yung bridge lang, tapos nawala na. Biro mo, pag ginamit ng Panginoon na tao. Hindi ko kayo, biglang nagsumulpot ng dalawang binatilyo. 17 years old. Walang tao na ba yung mga tahimik lang ko ba? Biglang may tao. Biglang may sumulpot na dalawang binatilyo. 16 na ilan, tinanong ko ilang taon, sabi 16 at 17. Bakit daw? Tinanong ako, sabi sa akin, doon, saan ka galing? Sabi ko, sa galing mo, hinila ka ako eh. Bakit hindi ka sumakay doon sa van na sinakyan? Yung kalaki, nakikita ko nila, nakikita siguro ako nila ko. Sabi ko, nakakatakot to kasi parang ibang mga tao pa ako doon. Parang mga tulisan ka ako sa buhay. Sabi ko, marami dito lupo sa Mindelo. Mga tulisan, may lupo dito sa Mindelo. Nakakatakot na. Tapos, ito na. Hindi, sabi, tapos ano, sabi sa akin, dalang ko ito, sige. Ay, samahan kita doon sa doon sa highway. Kasi mo, doon nagsakay talaga, wala naman sa sakyan eh, nagaan. Yung mga motor lang siya. Sa aming dalang gatilyo, sama kita doon. Sinumahan ako nila. Naglakad lang kami, wala kami sakyan ha. Diyos po, lakad nila, mamaya, at nakahiwi na. Parang sandali lang, malakad namin eh. Oo. So nakasakay na kayo? Pagdating doon, yung marami sa doon, pagdapat. Hindi ko sa puma ko. Hindi na ako makakot. Para ako nalilito, hindi ko makakot talaga. Mura ko yung puma ko eh. Kasi mo sabi nga eh. Marami na sa sakyan, tapos yung dalaw nila kayo, yung sakyan. Doon parang, Ay, may kuya, para marinig ka. Parang. Hindi ako talaga parang kasi ko na talaga naisip ko parang natakot ako nakita ko sa akin ng natakot ako. Tapos yung dalawang bata parang pinara nila yung bata tapos yung daglakot. Sakay. Pwede pa rin sumakay na ganyan na yung one. Ito ako natakot ako yung nakakot tapos natin. Sakay na. Tapos hindi sabi lang. Ano sa pinari na kayo sila kayo na? Tapos yung ginawa ko sa kamay. Hindi na ako. Wala ko dun. Sakay na ako. Tapos, hindi natin yung dalawang pinatilyo, bago ko sumakay, nagtanong muna ako ng pera ko,
binigyan ko sila ng tag 500. Sa tuwa ko lang, kasi may pira ko talaga eh. Sa tuwa ko lang, sinumahan ako nila. Biruin ko, hindi tinanggap talaga. Pastor, hindi tinanggap. Sabi ko, bakit ako hindi tanggapin? Sabi ko, kailangan ko yun. Sabi ko, Pastor, sabi pira. Sabi nila, hindi namin kailangan. Kuya, sabi nila, hindi namin kailangan. Nagkaroon kami pira. Sige, mo lang kami sa'yo na lang. Sabi ko, sige kung ibang bata yung sige, sabi ko. Tatanggi pa ba yung 500 niya? Di talaga tinanggap. Di na sugul sa nila, sinunso. Ayaw talaga. Sabi na lang, no, ligtas ka na, sabi niya. Ligtas ka na. Posible na ng Diyos yun, no? Oo. Thank you. Ito na, natalagay sa bahay na. Opo. Umiyak ko kung sinundo na ako sa terminal. Pagkapako sa amin sa tapon. Umiyak sa tingin ako. Nagkaluwa din ako. Tapos may tumumba ko talaga. Natakot ako, nakita ko ng bali. Makalog ako eh. Tapos linggo. Linggo ka sa Lunis. Nanood ako sa bahay at ay sa tiyanan ko. Nanood kami sa TV. Sa isimili ng gabi. Nakita ko yung sinakyan ko pa. Doon pa pinatay yung mga kasama ko pa sa sundar ng ano. Ay, Diyos ko. Ibig sabihin yung kasama nyo pinatay? Patay. Tapos malinaw balik ka sa itong banay ito. May pasahin ito na taning. May nakaligtas dito sa lalaki. Bumaba. Yun ang sabi ng mga balita ko. Ikaw yun? Oo, ako yun. Kasi nanunod ako. Hindi na ako. Nagdakan ako. Sabi ko, saan talaga nakaligtas? Paano siya din nakaligtas? Sabi ko kasi, ano siya, simple matatanda. Mga patuloy sa biyahe. Anong year yan, Kuya Tomas? Anong year? Ano, 2014. Ito na, 10 years ago. Oo. 10 years ago. Yan yung kinikinto ko dito sa Aquino. Talagang umiyak ako ng pinto ko dito. Umiyak ako talaga. Hindi na ako sana tapos isinil ko pa ito pas dito sa sa gawain mo kalaki yan. Kasi sabi, sige, gusto mo yun marunong mag-share sa buhay. Yung mga sinil ko, talagang sila, tumulong ang buhay nila eh. Sa akin na lang, grabe pala pinagkanan mo. Yung kapag mo sa puso ng panon. Mabebe. Kanina pa sa ano mo. So, talagang inano ka ng Panginoon sa danger, diyak na kapahamakan, ano? Grabe. Thank you, Kuya Tom. Sige, sunod po, Kuya Fredo. And last, si Ate Glory. Okay po. Ay, parang nag-aaral ako sa 19 na yun, Kuya. 19 ko. Hindi. Mukhang matagal Basta ako, yun nga, yung namin ngayon, ito lang yung kwento sa'yo. Katapos ko lang nung graduate na ako ng high school sa Limay, Bataan. Sa Bataan nangyari to. 70s? Oo. Hindi maaari. Yung mga 2 buwan, bago pinauwi ako ng tatay ko, buhay pa tatay ko. Hindi pa ako disciple noon, binata pa ako. Ngayon, sabi niya, oh boy, saan mo gusto mag-aral? Sa Maynila, sa Maynila, o. Bahala kayo tayo. Total. Kayo naman ang Kasi iwalay kasi ng iwalay sila mag-asawa ng tanay, tatay. Siya na nagpas siya na Pero may bahay kami ng sarili sa Bataan, sa Minanding. Sabi niya, tapos ka na ng high school, doon ka na sa lolo ko, doon ka na manila sa Pasay. Kasi, kasi may talent ako yung sign, mahilig ako mag-drawing ba. Yan, nakuha ko lang yun nga, 2 buwan bago nangyari yun, sabi ko,
2 buwan yun yung pinauwi niya ako. Umuwi ko na ng Pasay, doon ko manira sa lola mo. Umuwi ako, hapon na ako umuwi kasi magpapaenroll na nga kami, papunta na ako Maynila. Jeep-up sinakyan ko. Wala pang ano nun eh. Ang balik na sasakyan ko sa Balama, papunta na ng Maynila. Pero jeep pa rin yun yung galing ako sa amin, sa Limay. Sinakyan ko yung jeep, puno-puno ng mga 4 na banyera. 4 na banyera na isda. Eh, pagdating sa Orin Bataan, merong bumagsak na kable na inilaga ng driver. Doon kami kamuntik mamatay lahat, pati kasama na yung driver. Bumaliktad kami, buti tagol ng parang kanal na malaki. Doon kami, bumaliktad yung namin, yung jeep namin. Kaya mula noon, nawala na ako ng buwan ko sa tatay ko. Unang nangyari, bakit nandito ka? Eh tayo, na-accident kami sa Orin Bataan. Iniwasan ng driver yung kable ng malaki. Kaya, ganun ba? Ano nangyari? Nararamdaman ka? Wala naman po. Pero yung iba, matindi yung nangyari sa kanila eh. Kasi 4 na banyera yung sakay ng jeep eh. Buti hindi ako Kaya ginawa ko, dito na ako sa Balama nag-pa-enroll. Kaya muna nun, ninervous na ako. Doon na ako sa Balama nag-pa-enroll. Di na ako pamuli ng ng Maynila para mag-pa-enroll. Yan lang po. Thank you po. Sorry naman. Last one po. Ayoko na mag-mic. Mas maganda. Ako balik ka daw mangyayari ka. May na po kasi para marinig nyo ang nakikinig siya. Ako, yung po, kasi ako, pag nag-aabang ako ng gulay, nakaupo talaga po ako. Yung umupo pa po ako. Ay, ganon. Po, sabi ko, ang gaganda naman ng mga sibuyas na to, magsasara na sila. Yung boy doon sa store. Hindi niya napansin na ano pangalan nito? Merong fluorescent lang doon sa gilid. Alam niyo, pastor, parang may nagbubulong sa akin, anak, tumayo ka. Alam niyo ba, wala pang ilang segundo yun. Bumagsak yung, ano pangalan nun? Fluorescent. Alam niyo ba kung hanggang saan ang tama ng mga bubong? Hanggang dito. Sabihin, pag nakaupo ka, sigurado bulag ka dahil tumansik yung mga anak. Sabi ko, Diyos ko, napakabuti mo. Marami ako mga near-death, pero yun talaga hindi ko makalimutan. Kasi, hindi ka naman babayaran ng pangalan nito, na may tindahan. Ba't ka nakaupo dyan? Ginagawa mo, ginagabang ka ng mga gulay. Siyempre nyo lang ilabot ako kasi yung bagsak nung ilaw, natabig ng boy, may hanggang dito mo eh. Ibig sabihin, pag nakaupo ka, sigurado bulag ka doon. Yun nga, sabi ko, mangingilabot ka kung gaano kabuti ang Panginoon na siya ay ating talagang maaasahan mo sa oras ng ating mga panganib, siya ang nagliligtas. At saka pangalawa ko, nung nag-aanlaw ako ng damit doon sa kapitbahay namin. Ayun naman, alam niyo, pastor, ganyan lang, parang isang dangkal at kalahati lang ang distansya. Isang dangkal lang. Para na may nagpatayo sa akin, anak, tumayo ka. Alam niyo, pastor, wala pang ilang segundo. Yung fluorescent doon sa taas, ay fluorescent naman. Hindi na naman fluorescent. Hindi, yung, tawag doon? Jealousy. Simula sa 3rd floor hanggang doon. Ba't niya natanggal, pastor? At ganyan-ganyan tama. Sa may ko? Kung hindi ako napatayo po doon sa tulong ng banal na espiritu. Makabutas yung baon ng ulo ko.
nyo, ganyan nga lang eh, oh. Doon tumama doon sa may nag-aalaw ako sa Palanggana. Andyan lang sa tabi ko. Kaya sabi kong ganyan. Talagang maaano mo ang pag-iingat ng Panginoon Diyos. Sabi mo, nagkataon lang. Sabi ng iba, nagkataon lang yun. Puro mga nagkataon. Para sa amin ho, hindi nagkataon yan. Andoon ang kamay ng Panginoon na nag-iingat sa atin. Isipin mo yung pangalan nito, Florissant, na talagang bubulagin ka nun. At saka yung, ano pangalan nun? Yung jealousy. Jealousy na ng bintana. Ay, nako. Talagang, siguro kung ano yun, wala ang tulong ng Panginoon ay baka na nasa ilalim na ako ng lupa ngayon. Yan lang po. Thank you po, mga kapatid, sa inyong mga sharing. Wala pa po natin ng Panginoon. Salamat po sa actual na mga testimonies po ninyo kung paano kayo ay inihaw ng Diyos sa mga panganib, pagkatakot, pangamba. At may kaugnayan nga po ito sa ating pinagnilayan kanina. So maraming salamat po. So paalala po muli mga kapatid, next week ay Pasko. Wala po tayo pansamantalan na prayer meeting and Bible study. Papatak din po ang susunod na Wednesday ng January 1. Wala po muna. January 8 na po tayo mag-resume. Para sa ating prayer meeting and Bible study. Meron pa po. This coming Friday, meron tayo simbang gabi. Starting 20, Sabado, alas 7 po ng gabi. Friday pala, alas 7 ng gabi. Sabado, alas 7 ng gabi. Pagpatak po ng linggo, wala na po gabi. Umaga lang. Pero meron tayong fellowship after, alauna. After ng simba, immediately, magpa-fellowship na tayo nun. And then, pabalik ulit tayo ng Lunes, sa simbang gabi. At pagpatak po ng 24, Ibis Peras, alas 5 na po tayo ng hapon. Okay? So, alas 7 po kailan? Biyernes, Sabado, Lunes. Alas 7 po ng gabi. At pagpatak ng Martes, alas 5 ng hapon. And then, after po ng yung 31, and then, makikita pa pala tayo dito ng 28. Ay, 28. 1, 18, 15, 21. Tama, 28. Ano po? Yung last Sunday. Okay? Last Sunday, makikita pa po tayo dito. And mag-aanos na lang po tayo. Basta yung 31, alas 5 ng hapon ulit tayo. Okay? Basta tabay lang po tayo sa mga announcement na. Pero this coming Friday, makita-kita po tayo alas 7 ng gabi. Para sa ating simbang gabi. Opo. This coming Friday na po yun. December 20. Alas 7 po ng gabi. Lunes, Sabado, Lunes. Yes po. Sige po. Tayo po'y dumako sa ating mga prayer request. Galing po, may mga nag-message po, galing kay Elder Loida, yung kanyang pamangkin na si Kuya Ron Obar, na ngayon ay nakakonfine sa Manila Doctors for hemodialysis. Tsaka nag-underwent ng blood transfusion. Tapos, yan yung may sakit ngayon, trangkaso, ukod sipon. Ako po, yung asthma ko talagang pa. Tapos sama din po natin sa panalangin, safe travel sa ate ko. Babalik na siya ngayong Monday. Pauwi na dito, dahil butuan. Ikaw naman na pupunta ng butuan. Ay, papunta ko pala sa Davao. May mga prayer request po ba? Si Mama din. Kay Mama ata lumipat yung trangkaso ko. Siya may trangkaso ngayon. Grabe. Sino pa po may mga prayer request? Prayer request ko lang. Yung sa Chewy ko, Antonio Mejia. Sana matuloy-tuloy ang kagalingan niya. Na-confine kasi siya ng sa San Juan de Dios.
awa ng Diyos, nailabas din mga isang buwan sa mahigit doon. Na-complain siya doon eh, na-stroke siya. Bigla na lang bumagsak sa semento. Ano yung ayan sabi mo, gumaling yung siya tsaka si Baby Aiden. Gusto ko talaga ang ubot sipon mo. Meron pa po ba? Yung mga gawain na Sa church. may collectibles, may kayo magbayad doon. Si Joan. Sana mawala na yung COVID ko kasi nahihirapan na akong humingi. Oo. Mabubo talaga, no? Yung sipon. Sige po. Isama na lang. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Sige po natin ang nalakon ng kawan. Alam ko may magagawa ang Diyos. Alam ko may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magagawa, sa Kanya'y maglilingkod. Alam ko may magagawa ang Diyos. Ano po ay lumapit sa Kanya. Panginoon, maraming salamat po sa isang pag-aaral at pagbibigay paalala, Panginoon, ng iyong katapatan sa bawat isa sa amin. Panginoon, kami po ngayon ay lumalapit sa iyo. Itinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na may karamdaman, ang aming kapatid na si Ron Ocar, Panginoon, na ngayon ay nakakonfine sa Manila doctors na nag-undergo po ng hemodialysis at blood transfusion. Lord, ikaw po nawa ang magbigay ng instrumento, Panginoon, ng mga doktor na patuloy na makakatulong sa Kanya at sa Kanyang mga gastusin sa ospital. Panginoon, itinataas din po namin sa iyo ang may mga karamdaman ngayon dahil sa pagbago ng panahon, ang may mga may trangkaso o sipon, Panginoon. Ikaw po ang magbigay at humipo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. At ibigay niyo po o ikawad, Panginoon, ang iyong lakas na patuloy po na nagmumula sa inyo, sa patuloy na kagalingan ng bawat isa, Panginoon. Ganon din, Panginoon, sa patuloy na kagalingan ng aming kapatid na si Antonio Mela, Panginoon, na ngayon nakauwi na sa kanyang tahanan. Panginoon, ang patuloy na kagalingan po ang siyang ibigay niyo po sa kanya. Lord, we are still praying and hoping, Panginoon. Tulad nga po ng sabi po ninyo, walang imposible sa iyo, Lord. We are still praying and lifting Elder Joey, Panginoon, sa kanyang kalusugan. Panginoon, ikaw ang magbibigay ng milagro, Panginoon, sa kanyang buhay. Ganun din, Panginoon, sa aming kapatid na Micah at si Baby Aiden, Lord God, na patuloy na nagpapagaling, Panginoon, ipuin mo po sila.
Panginoon, itinataas din po namin ang traveling mercy sa aming kapatid na Myla sa kanyang pagbiyahe bukas papuntang Davao. Maging sa aking kapatid po na si kapatid na Trisha na pabalik po ngayon sa Manila. Lord, itinataas namin sa iyo ang mga nalalapit na mga gawain ng Iglesia, ang parating na simbang gabi na magsisimula po ngayong Biyernes. Lord, ikaw po nawa ang maging sentro ng mga gawain at patuloy mo po kaming samahan sa mga gawain ito. Lord, we are also praying sa mga collectibles pa po ng aming natapos na Christmas kantata. We are praying for the provision, Panginoon, sa mga pangangailangan ng aming iglesia. Nawa, Panginoon, patuloy mo pong ibigay ang iyong mga instrumento na makakatulong sa aming iglesia, Panginoon. Panginoon, itinataas din po namin sa iyo ang pagpapasalamat, Panginoon, sa panibagong taon na ibinigay niyo po sa aming kapatid na to, na nagdiwang ng kanyang kaarawan noong Lunes, Lord God. We praise you, we glorify you, Panginoon, sa aming kapatid na ito, na patuloy niyo pong ginagamit bilang instrumento ng iyong mga gawain sa iglesia. Lord, we are also praying sa aming pastor, Panginoon, Pastor Henry. Panginoon, patuloy mo siyang igawad, Panginoon, ng iyong kalakasan, Panginoon, ng wisdom, na patuloy, Panginoon, patuloy mong paggabay sa kanya, Panginoon, sa pangunguna sa aming iglesia, Panginoon. Gayon din ang aming Pastor Joshua, Panginoon, nung magditiwang ng kanyang kaarawan sa Biyernes, Panginoon, ang patuloy na kagalingan, Panginoon, ang igawad mo po sa kanya. Lord, pagkamat ito po ngayon ang huling prayer meeting, Bible study ngayong taon na aming gagawin, Lord, nawa patuloy niyo po kami bigyan ng kalakasan na patuloy namin maisagawa ang mga ministeryo ng Iglesia sa madarating pang taon, Lord, at sa pagsapit po ng Kapaskuhan at bagong taon, nawa Panginoon, patuloy niyo po kami lukuban ng iyong banal na dugo, Panginoon, at nawa maalis ang anumang mga dalahin sa aming mga puso at isipan, at palitan mo, Panginoon, ng iyong pag-ibig upang ang aming mga kapwa, Panginoon, ay patuloy po nilang makita ang buhay namin ng kasama ka. Lord, patuloy mo kung sana gamitin ang bawat isa sa amin bilang maging channel of your blessings, Panginoon. At patuloy mo po kami gamitin na instrumento mo, Panginoon, para makita po nila ang regalo, Panginoon, na hindi sa material, kundi ang regalo ng kapayapaan, ng kagalakan, ng pagmamahal, ng pag-asa at higit sa lahat, ng buhay na walang hanggan na mula po sa inyo.
Muli, Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga biyaya, sa iyong pagkabay, sa iyong pagbibigay buhay sa amin na patuloy niyo pong binibigay. Panginoon, pakaingatan mo po ang bawat isa sa amin at ikaw po ang mamunang nawa sa aming buhay. Ito po ang aming samot namin na may pagpuri at pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Aming Diyos, inyo pong tingin ang aming mga pagsamo, mga pasasalamat, ang aming mga kahilingan. Inyo narinig o Diyos ang aming mga kalalagayan sa ngayon. Kung kaya pinagkakatiwala po namin ang sa inyo. At buo ang aming pananalig na kami inyong didingin at patuloy na sa tutuunin ang mga panalangin ito. Hindi man o Diyos, tuloy niyo po kami maging matyaga at magtiwala sa inyo sa tuwina. Ingatan po nawa ng ninyo, Panginoon, ang bawat isa sa aming pasamantalang paghihimulay at sa araw ng bukas sa panibagong lakas, panibagong sigla, panibagong pag-asa, ang pagkakataong kayo aming mapaglingkuran at ang aming kapwa, ang aming tuparin. Ito po ang aming pagsawang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Offering po tayo, mga kapatid. Kaya yung Bigyan po natin ang tanging alay. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya na maipagkaloob, mamahaling hiyas, ni gintong nilukod, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin, ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa, akong hinihili. Good evening po sa ating lahat. Good evening. Sister King, nakahabol ka, salamat. So, reminder po sa Friday po ang ating simpang gabi, alas 7 na ang gabi.